now we're going into the heart of your campaign promise, no, yung good governance, no. At ilang beses ko ring narinig sa iyo, no, yung pag naupo ka sa Senado at you can muster enough support, you will bat for the scrapping or the pagpahinto nung liquidation by way of certification that is enabled by or was enabled by concurrent resolution number 10, which was approved in 2012, na yung mga liquidation ng mga MOOE ng mga kongresista at mga senador ay pwede lang sa simple certification nila, no? That's number one. At ako talagang marami kami na advocate. In fact, we formed a group na hindi mo pera yan, MOOE. Yes. At paano ho yun, Attorney Vic, no? Just to explain to the people briefly, ano yung ibig sabihin mo po? Yung aking sinabi nung akin rin nag-file ang aking kandidatura, samahan po ninyo ako dito sa ating war on corruption at ako magiging tinig ninyo bilang tunay na oposisyon tungo sa good governance. At sesentrohin natin yung ating budget. Dahil ako naniniwala, EB, the alpha and the omega of all our problems. Yes. Lahat ng kahirapan natin, yung ating taunang budget. Agree. Dahil kinukuha, yung malaking porsyento niyan, mahigit 50% ay nauuwi lamang sa korupsyon. Sa korupsyon at higit na korupsyon. Panipis ng panipis ang timbang at pangatawan ng mga Pilipino habang pataba ng pataba ang bulsa at bank account ng mga politiko. Kaya yung sinasabi natin, if I can gather enough alliances, ibasura natin yung resolution number 10. Bakit? Imaginin mo, resolution number 10, nakapun niya yung constitutional mandate ng Commission on Audit. It cannot be. A mere resolution, hindi mo pwedeng i-undermine the constitutional mandate of the Commission on Audit. Ang trabaho ng Commission on Audit, yan ang watchdog ng pera nating mga Pilipino. Pero sa single legislative fiat, resolution number 10, wala nang magawa ang COA. That piece of resolution or legislative fiat is unconstitutional. Why? Simple naman, ang daming desisyon na ng Korte Suprema sa iba't ibang kaso. The spring cannot rise above the source. That resolution number 10 cannot be bigger, higher, and more powerful than the constitutional mandate of the Commission on Audit. Which brings us to another analogy of that the spring cannot be rise above the source. Than the source. Itong congressional insertions at itong mga pork barrel-like, no, na mga provision dyan sa, alimbawa na sa 2024 General Appropriations Act, no, na kung saan if I'm not mistaken, no, I'm not a lawyer attorney, na hindi pinapahintulutan ng ating konstitusyon, ng ating saligang batas, na iangat ng hinihinging budget ng exekutibo, no? Pero ang ginawa daw nila ngayon na sa Kongreso ay tinatapisan nila yung mga iba't ibang item doon sa NEP, no, yung National Expenditure Program, at nire-realign nila, no, sa iba't ibang mga items na sila as congresspeople ang may say, no, ang may authority, no, for lack of a better word, na mag-decide kung saan i-allot. Secondly, yung unprogrammed funds na technically naman pwede, pero ito parang extravagant na yung amount na magsiset ka ng unprogrammed funds on the premise na hahanapan mo yan ng alternative sources. At ito na nga tayo, nangyayari na itong 90 billion transfer of PhilHealth funds, no, back to the national government, apparently to fund a portion of this unprogrammed funds, which I think you said could amount to about 1.2 trillion. 800 billion to 1.2 trillion. Yes, but that's the thing. Yes. We lack transparency, so we cannot pinpoint with accuracy or near accuracy yung eksaktong amount na kanilang pinaglalaroan gamit ng unprogrammed appropriation o yung bagong anyo ng DAP or pork barrel funds. So do you have any idea, kunti lang, na pag naupo ka, how to rewrite or revisit the budget process? We have to guard
yung ating taunang budget, bago pa ito maging GAAP, from the moment nagsumite ang Pangulo, ang Executive sa Kongreso, yung SANEP, yung National Expenditure Program. Wala rin naman tayong pagtatalunan dito, Ibi at mga kababayan, that indeed, the Congress holds the power of the purse. Sa kanila magmumula lahat ng appropriation measures. Pero hindi mo pwedeng iangat yung panukala ng executive dahil sila mas nakakaalam kung ano yung kinakailangang pangtustos at gastusin. Sila rin na nakakaalam kung magkano yung koleksyon at sila rin na nakakaalam kung magkano uutangin. At mapunta na nga tayo dyan. The most insidious part of the budget process, yung Bicameral Conference Committee. The Bicameral Conference Committee is not even in the constitutional loop of orderly passing a budget. That is an illegal animal. Yes. Yung Bicameral Conference. So, tayo attorney, there is no transcript, no recordings of the conversation. Paano? Doon sila nag-horse trading. Doon sila nag-horse trading. Hindi ho natin dapat payagan yun. Because, as we speak, ang utang ng Pilipinas ngayon siguro ay higit kumulang 16 trillion pesos. Yes, thereabout. Dahil as of end of July, nasa 15.69 trillion. Pero you have to bear in mind that 40% of that utang natin ay in dollar denomination. Tama. At pumalo na naman na 57.80 dollar no Friday. Hindi ko alam kung magkano magsasara ngayon. So definitely, yung 15.69 trillion, nasa 16 trillion na yan. Tama. At yung 16 trillion na yan, mga kababayan, pati yung batang ngayon, kasalukuyan habang ako ay nandito sa programa, amateur pundit, yung inyong amateur na kandidato ay naririto at may pinapanganak na bata, meron po tayo kada isang Pilipinong pagkakautang na 139,000 pesos more or less. Babayaran natin to. Again, ang problema ng Pilipinas at ng bawat Pilipino, ang punot dulo, the alpha and the omega is the budget. That is why yung buong budget process dapat nating bantayan. Kung paano yung sinumite, kung ano yung ginagawa sa lehislatura at pag ito'y nalimpag natin sa batas at napirmahan ng Pangulo, bantayan din natin yung paggamit nito. Ito ba'y nagagamit ng tama o ito ay underutilized? Sinong mananagot? Sino yung sobrang gumastos? Sino naman yung underperforming at hindi ginagastos yung pera? Hindi dahil kailangan gastusin for the sake of gastusin, kundi maraming benepisyaryo yung mamamayang Pilipino ang nakaantay diyan sa tulong ng gobyerno.